Welcome back mga ropa, kwentuhan muna tayo. Pag-usapan natin ang game ngayon ng Kubunan ng Barangay Nebra at ito ay kontra sa Kubunan ng Converge Fiber Rexers. Dito sa game na to mga ropa, tinambakan na ng Kubunan ng Barangay Nebra ang Kubunan ng Converge. Yun nga lang mga ropa, nahabol pa ng Converge ang Kubunan ng Barangay. Tambakol na nga ang Converge mga ropa, pero what a comeback ang ginawa nila dito para sa uli makamit pa ang panalo kontra sa Kubunan ng Ginebra. Ano nga ba ang pagkakamali ng Barangay Nebra? Bakit na-comeback pa sila ng Converge Fiber Rexers? Ito ang game analysis at breakdown Kubunan ng Barangay Nebra kontra sa Kubunan ng Converge Fiber Rexers. Simulan na natin to. Okay, game. Dito tayo magsimula mga ropa. Third quarter, 1 minute and 30 seconds na natitira dito sa oras sa third. 70-69 ang score. Isang punto sa kalamangan dito ng Barangay Nebra. Pero take note mga ropa, bago maging 70-69 ang score, tambakol malala ang Kubunan ng Converge sa first, second quarter. Halos umabot sa 20 puntos ang kalamangan ng Barangay Nebra sa first at second quarter. Pero dito nga mga ropa, nakambak na sila ng Kubunan ng Converge. 70-69 ang score. Ngayon mga ropa, dito sa possession na to ng Converge, good defense ang nilaro dito ng Kubunan ng Barangay Nebra. Napayungan nila tatlong players na nakadikit dito sa may ilalim, sa may paint sa Converge Fiber Rexers. Kaya ang outcome nito mga ropa, kinalabasan, still lang nakuha dyan ng Kubunan ng Barangay Nebra. Pero dito sa possession na to ng Kubunan ng Barangay, dito na sila nagsimulang malasin. Dito sa tira na to ni JB32 sa may mid-range, min-test ang tira niya dyan. At sa possession ng Converge Fiber Rexers mga ropa, si Jordan Heading dito sa may top of the key, 3-pointer, pasok ang tira niya sa long range bomb, basket is good. Kaya ang nangyari dito, 73-70 ang score. Yan ang unang lamang ng Converge since 2-0 dun sa first quarter. At babawi sana si Scottie Thompson dito bago matapos ang third quarter mga ropa. Yun nga lang again, mintes na naman ang tira niya dito. Kaya pagpasok ng fourth quarter mga ropa, 73-70 ang score. At dito na nga sa fourth quarter mga ropa, possession ng Converge Fiber Rexers. Si Jordan Heading ang nagmamando ng bola dito para sa Converge. Magaling maghawak ng bola si Jordan Heading mga ropa. Dito sa possession na to, pasa niya kay Winston dun sa may 3-pointer. Pasok ang tira na to ni Winston. Pero paano nga ba nangyari na nagkaroon ng space si Winston dito sa may 3-pointer? Pansinin natin yung import ngayon ng Converge mga ropa, nakakatsa na siya sa gitna. At ang defender ni Winston yan mga ropa, si JB32. Tumulong si JB32 dito, akala niya kasi kakat dito yung import ng Converge. Kaya bahagyang naiwan na open dito si Winston mga ropa. Lumose out naman dyan si Justin Brownlee. Yun nga lang, huling na ang lahat dahil naipukol na ang 3-pointer. Pasok ang tira na to ni Winston, basket is good, ang long bomb, easy 3 points. Susubukan sanang bumawi ni Stephen Holt dun sa kabilang banda mga ropa. Yun nga lang, mintes ulit ang tira dito ng Kubunan ng Barangay Nebra. Puro mintes ang tinitira nila dito. Kaya't possession ulit dito ng Converge Fiber Rexers. At pansinin natin talaga yung respeto ni Justin Brownlee dun sa import ng Converge. Dahil sa possibility na mag-roll yung import ng Converge mga ropa, alerto si JB32 dyan. Kaya medyo nakadrop defense siya dito at alalay siya sa depensa. Pero sa pag-alalay na yan sa depensa ni JB32 mga ropa, nakapwesto si Winston dito sa may mid-range jumper. At again, pasok na naman ang tira dito ni Winston. Easy 2 points para sa kanya. Basket is good. At dahil nga dyan mga ropa, 70-70 na ang score. Unti-unti nang lumalayo ang kalamangan ng Kubunan ng Converge Fiber Rexers. At sumunod na possession ng Kubunan ng Barangay Nebra. Tira ni Scottie Thompson dito. Again, mintes na naman ang tira na yan ng Kubunan ng Barangay. Sunod-sunod na mintes dito ang tinitira ng players ng Barangay Nebra. At sa kabila again, si Winston na naman gumamit siya ng high screen dito sa may ibabaw. Yan ang mahirap mga ropa pag nakadrop defense dito yung depensa, katulad nga ng ginagawa dito ni Justin Brownlee. Dahil alali nga siya doon sa may roll. Ang mahirap dito pag may shooting sa may midrange yung naghahawak ng bola. Katulad nga nito ni Winston, kayang-kaya niyang tumira dito sa may midrange dahil nga nakadrop defense dito si JB32. Again, pumukol na naman ang 2-pointer midrange dito si Winston. Pasok na naman ang tira ni Winston. Basket is good na naman para sa kanya. Easy 2 points. At dito sa possession na to ng Kubunan ng Barangay Nebra mga ropa, ang gandang penetration na ginawa dito ni JB32. Penetration na yan mga ropa, nakuha niya halos lahat ng defenders sa Kubunan ng Converge Fiber Rexers at naiwang open dito sa may top of the key si Ralph Koo. Yun nga lang talaga mga ropa, malas is malas. Malas dito ang Kubunan ng Barangay Nebra. Ang pukol ni Ralph Koo dito sa may long range bomb ay mintes na naman. Sunod-sunod na mintes dito ang tira ng Kubunan ng Barangay Nebra mga ropa. Talagang hindi sila makascore dito. At ito mga ropa, another one possession ulit ng Kubunan ng Barangay. This time si Justin Brownlee na naman ang kumamada dito para sa Kubunan ng Barangay. Yun nga lang mga ropa, hindi maikamada ni Justin Brownlee ang puntos dito ng Barangay. Mintes na naman ang kanyang tira dito. At sa kabilang banda mga ropa, possession dito ng Converge Fiber Rexers. Eto na, penetration ng Converge dito sa depensa. Sabay pasa dito sa may left side corner 3-pointer. Take note mga ropa, sunod-sunod na pasok ang tira dito ng Converge Fiber Rexers. At tong 3-pointer na to, again, pasok na naman para sa Kubunan ng Converge Fiber Rexers. At dahil dyan mga ropa, naging 83-72 na ang score dito sa may fourth quarter. At dito na nakuha ng Kubunan ng Barangay Nebra ang kanilang unang punto sa kanilang field goal drought. Atake ni Maverick Amnesty dito, penetration niya sa depensa ng Converge Fiber Rexers. Naiwan si Ralph Koo dito sa may mid-range na open, walang bumabantay. Ang gandang pasa naman ni Maverick Amnesty dito mga ropa, kahit napapaligiran na siya dyan ng defenders sa Converge Fiber Rexers. Teardrop si Ralph Koo dyan mga ropa, bago pa para sa Kubunan ng Barangay. Masasabi ko ding basket is good para sa Kubunan ng Barangay Nebra. Pero sa kabilang banda mga ropa, ang lupit talaga ng Shawnee Winston. Dito, he moves without the ball. At yung bola na humanap sa kanya dito para sa easy 2 points. Actually, hindi easy yan mga ropa dahil may defender siya dyan. Ang bilis nga lang ng pangyayari dito para sa depensa
ng kupunan ng Barangay Nebra at nakakuha na agad dyan ng 2 points si Shoni Winston. Sa kabilang banda mga ropa, sa wakas nakukuha na rin ng Barangay Nebra ang rhythm nila. Sa pagkakataon na to, si JB32 ang tumirada para sa kupunan ng Barangay dito sa may midrange. Basket is good para kay Justin Brownlee, easy money. Pero dito sa kabilang banda mga ropa, yung import ng kupunan ng Converge Fiber Xers ang lakas parang halimaw sa rebound. At the same time ang ginawa niya dito, tinirahan niya ang depensa ng kupunan ng Barangay dito sa may ilalim. Pasok naman ang tira dito ng import ng Converge Fiber Xers, easy money para sa kanya yan. Basket is good din. 87-76 ang score mga ropa, 11 puntos pa rin ang hawak na kalamangan dito ng Converge Fiber Xers. At sinubukan ni JB32 na tumira ng long range 2-pointer dito, pero still mintes pa rin ang tira dito ni JB32. Na possible na magkaroon na sana ng run sila dito, pero mintes nga ang tira dito ni Justin Brownlee. At sa kabilang banda mga ropa, nag-end up yung bola dito sa kamay ni Justin Baltasar dun sa may ilalim. Natarap dito si Baltasar mga ropa, kaya ang ginawa dito ni RJ Abarientos, tumulong na siya doon sa may likod. Supalpal ni RJ Abarientos dito ang shot attempt ni Justin Baltasar. At sa kabilang banda mga ropa, possession ng kupunan ng Barangay Nebra. Si Maverick Hamnisi na ang trumabaho dito para sa kupunan ng Barangay. Dire-diretso siya dito sa penetration niya sa depensa ng kupunan ng Converge Fiber Xers. At ang resulta nito, nakakuha siya ng layup. Pasok ang tira na to ni Maverick Hamnisi. Basket is good para kay Maverick, easy money. At doon sa Converge Fiber Xers mga ropa, pansinin natin dito yung ginawa ng import ng Converge. Mintes dito ang tira ng Converge mga ropa, kuha pa din naman nila ang offensive rebound dyan. Another 3-pointer na naman ang pinukol, mintes na naman. Pero still yung import ng Converge Fiber Xers mga ropa, siya ang nangingibabaw doon sa may ilalim. Siya na naman na nakukuha ng offensive rebound dyan. At the same time, panis pa dyan ang depensa ng kupunan ng Barangay. Pasok dito ang tira ng import ng Converge Fiber Xers, ang lakas na nilalang nito. Doon sa kabilang banda mga ropa, si RJ Abarientos pumukol ng kanyang mid-range jumper. Pasok ang mid-range jumper dito ni RJ Abarientos. At sa possession ng Converge Fiber Xers mga ropa, nakakuha na napakagandang swipe dito si JB32. At the same time sa steal na yan mga ropa, sinagasa niya na dito coast to coast ni JB32. Penetration pa sa depensa ng Converge Fiber Xers. Pasok ang pass break na to ni Justin Brownlee, easy 2 points. Sa pagkakataon na to mga ropa, 89-82 ang score. 7 points na lang ang hawak na kalamangan dito ng Converge. At sumunod na possession ng Converge Fiber Xers mga ropa, turnover ni Jordan Heady. Kaya ang nangyari dito, nagkaroon ng opportunity ang kupunan ng Barangay Nebra para mas lalong mailapit ang kalamangan at ang puntos ng Converge. At sa pagkakataon nga na to mga ropa, penetration ulit ni Justin Brownlee sa depensa ng Converge. Katulad nung ginawa niya kanina sa pasa niya kay Ralph Koo. Again, this time open na naman sa 3-pointer ng kupunan ng Barangay Nebra. Pero hindi si Ralph Koo ang nandito sa may 3-pointer, kundi si Maverick Hamnisi. At hindi same result ang kanilabasan dito mga ropa dahil pasok ang tira na to ni Maverick Hamnisi sa may 3-pointer. Basket is good ang long range ba mga ropa, easy money, kaya ang tendency outcome nito 89-85 na ang score. 4 na minuto mahigit na lang natitira sa game. At sa pagkakataon na to mga ropa, nakakuha pa ng offensive rebound si Justin Brownlee dito sa may mintes. At sa may putback niya, second chance points. Pasok pa yan mga ropa, at the same time may foul pa siyang nabingwit dyan. Pasok ang free throw ni JB32 mga ropa, kaya ang score dito 91-88. 3 puntos na lang hawak ng kalamangan dito ng Converge. At sa possession ng Converge Fiber Xers mga ropa, good defense pa ang pinakita dito ni JB32. Sa ataking ginawa ni Jordan Heading, harap-harapan sinupalpal ni Justin Brownlee dito ang tirang ginawa ni Jordan Heading. Kaya another one mga ropa, 91-88 nga ang score dito. Possession na naman ang kupunan ng Barangay. Wala nang 3 minuto dito sa 4th quarter mga ropa, naging crucial game pa nga to para sa kupunan ng Converge at sa kupunan ng Ginebra. At si Justin Brownlee nagmamando ng bola dito mga ropa, ang ginawa niya, binilisan niya ang pasa dito kay RJ Abarientos sa may 3-pointer. May set naman na screen dyan para kay RJ. Pantab lang 3-pointer sana to mga ropa, yun nga lang mintes ang tira dito ni RJ Abarientos. Possession ng Converge mga ropa, na foul ang Converge doon, kaya naging 92-88 ang score. 4 na puntos ang hawak nilang kalamangan at again possession ulit ng kupunan ng Barangay Nebra dito. Sa pagkakataon na to mga ropa, si JB32 na ang pumukol ng 3-pointer. Yun nga lang mintes dito ang tira ni Justin Brownlee. Crucial 3-pointer yan para kay Justin Brownlee. Yun nga lang talagang mintes ang tira niya dito. At dyan sa mintes yan mga ropa, sa kabilang banda, possession ulit ng Converge Fiber Xers. Nagmintes din naman ang tira dito ng Converge mga ropa. Yun nga lang hindi yan na-rebound ng kupunan ng Barangay. At sa ibang tao pa na same ni Scottie Thompson ang bola sa import pa ng Converge Fiber Xers. Kaya ang ginawa dito ng import ng Converge, dinakdakan ng kupunan ng Barangay. Sumabit pa si RJ Abarientos dyan sa foul. 95-88 ang score mga ropa, wala nang 2 minuto ang natitira dito sa game. At ang naging sagot naman dyan ni Maverick Hamnisi mga ropa, wala nang 2 minuto ang natitira dito sa game. Penetration niya sa depensa ng Converge Fiber Xers. Never say die pa rin talaga si Maverick Hamnisi dito sa game na to. Pasok ang tira dito sa penetration ni Maverick Hamnisi at nakakuha pa siya dyan ng foul. Pasok din ang kanyang free throw dito. Naging 95-91 ang score mga ropa, at sa possession ng Converge Fiber Xers, nagmintes ang kanilang tira. Kaya nagkaroon pa ng chance dito ang kupunan ng Barangay Nebra. 95-91 nga ang score mga ropa, 1 minuto mahigit na lang natitira dito sa 4th quarter. Yun nga lang walang
nilang pinuntahan dito ang possession ng Kubunan ng Barangay Nebra. Ang kinalabasan outcome nito, pilit na tira ni JB32 dito sa may 4-point shot. Ang layo niyan. Kapos ang tira ni Justin Brownlee. Outside ang bola ng Converge Fiber Rexers. At dahil dyan sumintes si Justin Brownlee mga ropa, nagkaroon tuloy ng chance ang Kubunan ng Converge Fiber Rexers para selyuhan ng laro. Penetration ni Alex Tacton dito sa depensa ng Barangay Nebra. Sabay drop pass niya kay Justin Aranya dun sa may ilalim. Naipasok ni Justin Aranya ang 2-pointer na to mga ropa at wala nang oras dyan sa may 4th quarter. Kaya ang resulta nito mga ropa, hindi na nakahabol dyan ang Kubunan ng Barangay Nebra. Nabaliktad na comeback sila ng Converge Fiber Rexers sa game. Tambakol na ang Converge mga ropa pero still nakakambak pa rin sila. Ngayon mga ropa, ano masasabi nyo dito sa game na to ng Kubunan ng Barangay Nebra? At aginteng na 3-2 na sila sa standings, pwede kayo mag-comment dyan sa baba ng inyong opinion. Magkwentuhan tayo.